Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa time na meron tayo para makapag-pray at saka bigay pansin sa salita ng Diyos. At sa time na ito, gamitin natin para tayo ay manumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pananampalataya sa Kanya. At salamat sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. At ang prayer ko talaga, ito ang mga salita ng Panginoon ay maging ginhawa at tulong sa atin pang-espiritual at kalakasan ng pang-espiritual natin na kalagayan. Amen? So thank you po sa inyong pagkakataon na binigay sa akin para makapag-aral ng salita ng Diyos. Magsimula tayo ng prayer, tapos magbasa tayo ng Bible. Tapos bigyan ko ng konting preaching or teaching o sa salaysay at mga turo ng salita ng Diyos. Tapos sasauli natin ito sa prayer uli sa dulo. Tapos pagkatapos ng Bible study natin, meron akong mga babasahin dito. At kung maaari, pakibasa, tapos pakibigay na lang sa iba. Kung talagang alam mo na ang magandang balita o yung ebanghelyo ng Panginoon. Okay? So, let's pray. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. At ang prayer po namin ay ang inyong mga salita ay magbigay sa amin ng liwanag at gabay na kailangan po namin sa araw na ito. Lord, hindi ko po alam kung anong mga nangyari sa nakaraan, pero hindi po namin mapalitan yon. Kaya po kami ay lumalapit hindi sa patungkol sa nakaraan, kundi patungkol sa araw na ito, Lord. At kami po ay nagpapasalamat na araw-araw, Lord, kayo pong nagbibigay sa amin ng lakas. Araw-araw, Lord, kayo pong nagbibigay sa amin ng sikat ng araw at kabutihan ninyo, Lord. Araw-araw, Lord, binibigyan niyo po kami ng pansin at tulong. At kami po ay sobrang paminsan nakakalimot, Lord, hindi marunong magpasalamat at magbigay pansin sa inyo katulad ng pansin na binibigay niyo po sa amin. Kaya po inaamin po namin ang aming pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali. At kami po ay humihingi na sa inyo ng grasya at tulong para sa aming mga pangangailangan, Lord, at panustos, Lord, sa mga pangangailangan. So, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na makikinig ng salita ng Diyos at nawa itong mensahe ay maging blessing sa amin, Lord. At pagkaing espiritual na kailangan po namin, Lord, sa araw na ito. Lord, ihanda niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. So, nasa aklat tayo ng Genesis, pinakaunang aklat ng Bible. At ang ibig sabihin ng salitang Genesis ay simula. So, kung gusto mong malaman kung saan tayo nanggaling, ano ang layunin ng Diyos, kung bakit niya tayo nilikha. Gusto mong malaman ang patungkol sa paglikha ng Diyos ng lahat ng mga bagay, kailangan magsimula tayo sa pinakaunang aklat ng Bible, yan ay ang Genesis. So, ibig sabihin ng Genesis, simula. At ito nga naman ay simula ng lahat ng mga bagay, maliban lang ang Diyos, dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. So, Genesis chapter 4 tayo. At sa aklat ng Genesis, yung unang dalawang chapter 1, chapter 2, yan yung paglikha ng Diyos ng lahat ng mga bagay. 6 na araw, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa kapangyarihan niya nung binigkas niya. Sabi niya, let there be light. So, magkaroon ng ilaw. So, doon nagpumasok yung space, time, matter, at saka time and orderliness, lahat. Pumasok doon yung energy. At mula noon, 5 days later, naglagay siya ng isang tao sa gitna ng hardin, yan ay si Adan. At sa chapter 2, sinalaysay ng salita ng Diyos na binigyan siya ng asawa na si Eva. At sa chapter 3, doon natin mababasa yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. So, pinakaunang doktrina ng Bible, yung nilikha ng Diyos ang lahat. Ang ikalawang doktrina ng Bible ay ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. So, tayo ngayon ay nasa Genesis chapter number 4.
At sa Genesis chapter 4, ito yung angkan o pamilya ni Cain. So naalala natin na si Adan at si Eva ay binigyan ng dalawang anak. Yung dalawang anak, isa doon si Cain, yung isa doon ay si Abel. At naalala ba ninyo na si Abel ay naghandog sa Panginoon ng tupa? At itong handog ni Abel ay may halong pananampalataya sa parating na tupa na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So yung tupa na inialay ni Abel ay naglalarawan sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Na siya ay magkakatawang tao, siya ay mamamatay, siya ay lilibing, at siya ay muling mabubuhay. At siya ang tagapag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Naghandog din si Cain, naalala natin, naghandog siya at hindi naman tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain sapagkat walang dugo. Yung mga gulay, prutas, mga pawis pinaghirapan ni Cain, bagamat ito ay masustansya sa katawan, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil hindi yan naglalarawan ng tupa na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya hindi ho tinatanggap ng Diyos kung ano ang basta-basta. Kung anong gusto nating ihandog sa Kanya, hindi yun ang tinatanggap ng Diyos. Kailangan, kilalanin natin kung sino ang Diyos at ibigay sa Kanya ang Kanyang hinihingi. Yun ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Kilalanin ng Diyos at ihandog sa Kanya ang Kanyang hinihingi. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kapag humihingi ang Diyos ng pasasalamat at pagpupuri galing sa atin, alam niyo ba, linalagay muna ng Diyos yan sa atin? Before na tayo ay makapag-alay sa Kanya, binibigay ng Diyos sa atin ang hinihingi ng Diyos. So, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. At pag tayo ay nagsisi at tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, tatanggapin ng Diyos yung ihahandog natin na pasasalamat sa Kanya at pagpupuri sa Kanya sapagkat inilagay na ng Diyos sa puso natin yung Kanyang hinihingi. So, yun ang tunay na pagsamba. Yun ang hindi nagawa ni Cain. Bagkus, nagselos si Cain, nagalit si Cain, at sa sobrang tindi ng kanyang galit at buot sa kanyang kapatid, imbis na siya ay matuto at makinig at magpakumbaba at ihandog sa Diyos ang kinakailangan na ang requirement na tupa, nagalit si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. At sa hatol ng Diyos kay Cain, napaka mahabagin pa rin ng Diyos dahil siyempre kapag pumatay ka ng tao, ang sabi ng Bible sa Genesis 9, ikaw rin ay sisingilin din ang buhay mo. Yan ay hustisya. Pero hindi binigay ng Diyos kay Cain ang hustisya, binigay ng Diyos ang grasya kay Cain upang siya ay pag-alagala sa lupa. Hiwalayin nga naman sa presensya ng Diyos, pero at least buhay. At habang buhay, may pagkakataon na siya ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Ngunit, hindi yun nagawa ni Cain at nagpatuloy siya hanggang sa kanyang mga angkan, kanyang pamilya, kanyang mga apo ay nabuhay na hiwalay sa Diyos. Yan ang laman ng Genesis chapter 4. Pero hindi pinapalampas ng Diyos yung Genesis chapter 4 hanggat hindi niya ipakilala sa atin ang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. At ito ang lesson natin ngayon, Genesis chapter 4 verse 25 hanggang verse 26, isasarado natin yung chapter 4. Genesis chapter 5 chapter 4 verse 25 ang sabi ng Bible, muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya ay nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Seth. So sa English, Seth. Sa Tagalog, Seth. S-E-T. Seth. At ang ibig sabihin sa Hebreo ng pangalang Seth, sa Bible, yung mga pangalan palaging may ibig sabihin. So, merong mga Bible dictionary patungkol sa mga pangalan sa Bible. Kung magkakataon, gusto nyo mag-aaral ng ganon, tingnan niyo sa internet yung Bible Name Dictionary. So, pag tinignan mo yung pangalang Seth, ang ibig sabihin ng Seth ay kapalit, substitute, another. Oh. Bakit? Kasi si Seth ang pumalit kay Abel na pinatay ni Cain. Yes, okay.
So, muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. So, alam ni Adan, alam ni Eva na yung kanilang pamilya ay nagkagulo-gulo dahil sa selos at galit na nanggaling kay Cain at napatay niya yung kanyang kapatid. Nakikita natin sa Bible, nagsimula ang kasalanan sa isang pagkain lamang na pinagbawalan ng Diyos. At ang prutas nito ay kamatayan at pagpaslang ng mga magkakapatid. So napakasama talaga ng kasalanan sa buhay natin. Pag hindi ho natin na-control ang galit natin o yung hindi natin na-control yung sama ng loob natin, ay namumunga ito ng napakaraming iba't iba pang sari-saring kasalanan, di ba? At nadadala tayo sa pita o sa kagustuhan ng laman o sa init o sa galit ng laman at nakakagawa tayo ng mga bagay na kahiya-hiya o nagkakasala tayo labang sa Diyos. Pero sa awa ng Diyos, ang Panginoon, alam naman niya na tayo ay tao lamang at makasalanan. Kaya ang Diyos ay mapagtimpi at napaka-mahabagin. Sa Bible, sabi dito sa verse 26, nagkaanak din si Seth at isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Enos. Enos. Nang panahong iyon, ito ang pinakamalaking blessing sa salita ng Diyos. Nang panahong iyon, panahon ni Seth, panahon ni Enos, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, bagamat napakapangit ng laman ng chapter 4 patungkol sa lahi o angkan ni Cain, na sila ay nabuhay hiwalay sa Diyos, sinasarado ni Moises yung aklat ng Genesis chapter 4 sa salaysay o sa kwento ni Enos at ni Seth, at doon ang mga tao ay nagsimula ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, isang regalo sa Diyos ang maaari tayong manalangin sa Panginoon. Isang napakalaking blessing sa buhay ang maaaring lumakad tayo na kapiling ang Diyos. Katulad ni Seth, katulad ni Enos at ang lahi ni Seth, hindi siya katulad ng lahi o angkan ni Cain. Tandaan natin, ang angkan ni Cain ay hiwalay sa Diyos. Ayaw nilang mabuhay na nagpapasakop sa Diyos. Gusto nila gawin yung gusto nilang gawin, hiwalay sa Panginoon. Pero ito naman si Seth at saka si Enos at ang kanilang mga angkan, mga anak, apo, sila naman ay hindi katulad ni Cain. Sila naman ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. So sa kalagitnaan ng kabulukan ng mundo, merong mga tao talaga sa mundo na nandirito at may puso na nais na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen? Nawa, tayong lahat ay magkaroon ng ganitong klaseng takot sa Diyos at pagpapansin sa Panginoon na bagamat tayo ay nasa kondisyon natin, hindi tayo makakalimot na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Anumang oras, anumang araw, anumang kalagayan natin, regalo ng Diyos na maaari tayong tumawag sa Kanyang pangalan. Tumingin sa Kanya at magpasalamat, tumingin sa Kanya at magbigay ng pagpupuri, tumingin sa Panginoon at humingi ng kapatawaran at humingi ng grasya sa Panginoon. Regalo ng Diyos, grasya ng Diyos na tumawag tayo, manumbalik tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon at magsabi, salamat Panginoon, dahil hinandog ninyo ang inyong buktong na anak upang siya ay mamatay, mailibing, at muling mabuhay ng tagumpay, upang tayo ay mabigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, at gawin tayong ganap na kay Kristo at katanggap-tanggap sa Diyos, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, o di sa ating apelido, o sa ating angkano, o sa ating pamilya, kundi dahil kay Yesu Kristo, meron tayong pag-asa at buhay na walang hanggan. Yan ang magandang balita. So ang Bible dito nagsabi, nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon ang mga tao.
Well, mga ilang taon ang nakalipas, nagkaroon na tayo ng Israel. Ang bayan ng Israel ay manggagaling kay Abraham. At si Abraham ay magkakaroon ng maraming mga angkan. Si Isaac, si Jacob, si Joseph. Pag-aaralan natin yan. Dadaanan natin ang buong aklat ng Genesis. Mangyayari sa bansang Israel ay magkakaroon sila ng mga hukom na hahatol sa mga tao or whatever para may hustisya ang lipunan. Papalitan nila ang mga hukom, gagawing hari, magkakaroon ng monarchy, hindi na theocracy ang gusto ng bansang Israel. Pero nung sila ay nagkaroon ng hari, nagpadala ang Diyos ng mga mangangaral, ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang tawag doon mga propeta. At isa sa mga propeta ng Lumang Tipan ay, ang pangalan niya ay Joel. Ang ibig sabihin ng Joel, Jehovah is God. Jehovah Elohim. Ang Panginoon ay Diyos. Yun ang pangalan ni Joel. At isa siya sa mga propeta. At sa Joel chapter 2, verse number 32, habang hinahatulan ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang pasaway sa Diyos, dahil sa kanilang kasalanan, sinabi ni Joel na may pangako ang Diyos sa Joel chapter 2 and verse 32. Sabi ni Joel, at mangyayari na sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas, gaya ng sinabi ng Panginoon sa kabila sa mga nagligtas ay yaong tinawag ng Panginoon. So ang pangako ni Joel sa bansang Israel habang hinahatulan sila ng Diyos, sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, may kaligtasan doon sa hatol ng Diyos na ipapataw niya sa Israel balang araw, at sila ay magsisisi, sila ay manunumbalik sa Diyos, sila ay magtitiwala sa Panginoon, at sila ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Gaya ng mga angkan ni Seth at ni Enos na nasa simula sa Genesis chapter 4 pa lang, sila ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Nasa Bagong Tipan, ginamit naman ni Paulo ang ganon ding pangako na binigay ni Joel sa Israel. Si Paul naman sa Bagong Tipan ay nagsabi sa mga simbahan ng Panginoon na kahit na sila ay nasa ilalim o mapapasa ilalim ng hatol, sa hatol ng Diyos ang buong daigdig, sabi ni Paul sa mga simbahan, Romans chapter 10, verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So iniulit ni Paulo ang mga sinabi ni Joel, at nakuha ni Joel ang pagtawag sa Panginoon sa Genesis chapter 4 na ugali nila Seth at ni Enos at ang kanilang mga angkan. So ito ang magandang balita. Hindi na tayo nabubuhay sa kapanahunan ng mga apostol o sa kapanahunan ng mga propeta ng Lumang Tipan. Malabo na, matagpuan natin sino na ang mga angkan. Saan na ngayon ang mga angkan ni Seth o ni Enos? Pero kahit na wala tayong relasyon sa mga angkan na yan at sa mga propeta na yon at sa Apostol Paul, nandito pa rin ang salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kung tunay na tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, tunay na magsisi ng ating kasalanan, tunay na sumampalataya na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Ang sino man tumatawag, umaasa sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen? Balang araw, haharap tayo sa Diyos, pero hindi tayo dapat humarap sa Kanya bilang isang pasaway o pakasalanang tao. Maaari tayong magsisi ngayon at tumawag sa pangalan ng Panginoon upang ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay sa atin, puso, at tayo ay tatanggapin ng Ama alang-alang sa Kanyang anak. Amen? Yes. So, kung paano sila ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, nawa sana, ito ang good news, tayo rin.
matuto rin tayo manumbalik sa Panginoon, magsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesus Christ upang tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at tayo rin makamtan natin yung buhay na walang hanggan at pagpapala ng pagkakilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon Diyos tagapagligtas ng ating buhay. Mag-pray tayo. Salamat sa pakikinig ninyo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagpapala na binigay niyo po sa amin na maaari po kaming tumawag sa pangalan ng Panginoon. Anumang araw, anumang oras, anuman ang kalagayan namin, Lord, napakabait po ninyo, napakahabagin po ninyo na pag kami ay tumawag sa inyo, Lord, hindi ho kayo masyadong busy na hindi nyo po naririnig ang tugon ng puso na tunay na nagsisisi. Bagkus, iniimbitahan niyo po kami na lumapit sa inyo at ilapit sa inyo ang aming mga pangangailangan. Una sa lahat, ang kailangan namin ay kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord. Una sa lahat, ang kailangan namin ay grasya galing sa inyo, Panginoon. Tulong na maiabot po ninyo sa amin na hindi kayang ibigay ng anumang relihiyon, anumang tao, anumang tubig ng bautismo, kundi tunay na pananampalataya lamang kay Jesucristo, Lord. So, i-bless po ninyo ang inyong salita. Narinig po namin ang magandang balita. Sa araw na ito, Lord, maaari kaming magsisi at sumampalataya kay Kristo. So, tulungan niyo po ang marami dito na magbalik loob sa inyo, Panginoon, at gawin na itong araw ng kaligtasan sa kanila, Lord, kung tunay na sila ay magsisi at sumampalataya. Salamat, Lord, sa mga example na nakikita namin sa salita ng Diyos, kay Seth, kay Enos, kay Joel, kay Paul, na sila po ay nagturo na maaari po kaming tumawag sa pangalan ng Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord, na makita ang pagpapala ng salita ng Diyos sa aming buhay. I-bless po ninyo kami alang-alang kay Jesus. I-bless po ninyo ang aming mga mahal sa buhay, mga anak, Lord, mga kaibigan, Lord, na nangangailangan ng tulong. At Lord, haplusin po ninyo yung mga nangangailangan ng hilom, dakilang Diyos. At panustos, Lord, sa aming mga pangangailangan, Lord. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord, grasya at tulong galing sa langit. Para sa aming mga kaso, dakilang Diyos, na hindi po namin alam kung anong magagawa pa ng iba. Kayo po ang Panginoon at Diyos ng imposibleng mga bagay. Kaya kami po lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong. Lord, i-bless niyo po kami hindi dahil sa aming pangalan o sariling mabubuting gawa. I-bless niyo po kami alang-alang kay Jesucristo, Lord. Ito po ang aming dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Salamat, dakilang Diyos. Amen. And amen. Salamat po sa pakikinig ninyo ng salita ng Diyos. Thank you po. At bigyan ko kayo ng babasahin.